Hello everyone, this is John. Welcome back to my channel. Ngayong episode na ito ay tunghayan natin kung ano ang buhay ng isang barberong Pilipino dito sa Canada, magkano ang kanyang sinusweldo at papaano siya napunta sa Canada. Hello everyone, kasama ko ngayon ang pinakamagaling na barbero ng Grand Prairie, si Diego. Ayan, siya ang gagawa ng aking buhok ngayong araw na to. So makikipagkwentuhan tayo kay Diego ngayon. Gusto daw niya maging gwapo at habulin. Ngunit mapanganib sa gabi. Ayun, ako Dahil nakakatakot. isa pala siyang Ano? top rate. Joke lang mga Ayan. kababayan. Ayan. So kukwentuhan tayo ni Diego habang siya ay nagugupit ng kanyang buhay Canada. Talang buhay. Talang buhay. Kailan ka dumating dito? Dumating ako 2008, February 2008. Oh, yun. Ang visa mo nung dumating ka, foreign worker ano? Oo. Ayun. Gaano katagal bago mo nakuha yung Visa ko? permanent resident status mo? Umabot siya ng mga 2010, nakuha ko 2013. Years. 3 years. Ano palang trabaho mo sa Pilipinas bago ka nakapunta dito? Nagugupit ako sa Pilipinas. Nagtrabaho ako sa una kong pinasukan na kilalang parlor or salon sa atin sa David Salon. Pero isang buwan lang ako doon sa SM Mega Mall sa second floor. Hindi pa marami ang SM ang David Salon noon. Kukunti pa. Oo, hindi katulad ngayon na marami na, di ba? So sa Pilipinas pa lang matagal ka nang nagugupit. Oo. Nag-aral akong magupit 1988 or 1987 sa Arellano. Arellano High School. Katabi ng Mapua sa Doroteo C. Oo, so yun pala experience mo talaga. So yun din ang dahilan kung ba't ka nakapunta rito sa Canada. Oo. Siguro kasi yun naman ang hinahanap ng amo ko na manggugupit naman. Oo. So paano ka nakapunta dito? Meron kang agency, nag-apply o Direct hire ako. Nasa Hidson ako noon nagtatrabaho sa San Fernando, La Union kasi nagpa-assign ako ng province noon. Tapos may naging customer ako na umuwi ng Pilipinas na bakasyon. Nagpa-reband siya sa akin. Tapos nagtanong siya sa akin kung gusto kong mag-abroad. Tinanong ko kung saan, sabi niya Canada. Sabi ko naman, oo, magkano placement pay? ano yun, agency? Yung nag-ano Hindi, direct hire nga pala, no? Oo. So ang kausap mo mismo, yung employer? Hindi, yung O kaibigan ng employer? Yung Pilipina, ang nagkukupit sa kanya, yung may-ari ng Superstore hair salon. Oh. Yun. Tapos kinausap niya kasi at the time daw magsasarado na. Kasi wala siyang makuhang hairdresser. Kasi mahirap dito ang hairdresser hanapin, di ba? Hindi katulad sa Pilipinas na marami. Experience lang, ano? Oo. So ayun. So dito kasi sa Canada, ang hairdresser or yung barbero, profession talaga na matatawag mong professional job talaga. Kasi hindi ka pwede, di ba? Anong mga ginawa mo? So sabi niya sa akin kung gusto ko, sabi ko magkano placement pay? Sabi niya 120,000 pesos. Sabi ko naman, ay, sa'yo na lang yung 120,000, dito na lang ako. So 120,000 pesos, so that is around Like 3,000 more $4,000. than $4,000, so. Kasi ang palitan noon mga 32, ganyan 31. Oh, di malaki. So mga abot din ng mga 4,500 Oo, mga Canadian dollars, ano? Kasi kinu-convert ko, inaano ko. Mm. Tapos, sabi naman niya, sige, balikan ko yung resume mo kasi Huwebes yata yun na araw na nirevent ko siya. Tapos kinalunisan naman siya, babalik na siya ng Canada. Sabi niya, sige, balikan ko yung resume mo sa Sabado. Gumawa ka na lang, gandahan mo. Sabi niya, madali na lang to kasi may ilim una, kung ano-ano nga sinasabi. Eh siyempre, ulang ako ng uot kasi wala naman akong alam. Oo.
So basta ikaw, dahil gusto mong makapunta dito, Oo. so lahat ng requirements, pinrovide mo pati yung pera. Gaano katagal yung process ng pagpunta mo dito? Siguro mga 6 na buwan yun. Nakuha mo na yung visa mo na let's say na-process na yung yung papers mo. Anong ine-expect mo na papunta ka na ng Canada? Meron ka bang mga iniisip? Nung na-receive ko na yung visa ko, ay hinigaan ko yung passport ko. Oh. Sabi ko, Tuwa ka talaga. Natuwa ako na kinakabahan kasi hindi naman ako marunong mag-English. Oh. Wala naman akong alam na English kung di yes, no lang, yes, no. Oo. Masasagot ko yung sinasabi mo, yung tanong mo sa akin, pero hintayin mo, isusulat ko muna yung sagot ko. Bago Kasi ko sabihin. pinaprocess mo pa sa ano mo. Oo, kasi sabi ko, mahirap matupi yung dila ko. Mhm. Diba, lalo na Bisaya ako, so matigas mag-pronounce. Oo. O, sabi ko, it's hard for me to speak in English. Oo. So, anong mga expectation mo sa Canada nung nasa Pilipinas ka pa? Ay, nakong expectation ko, napakalaki, napakataas. Oo, katulad ng Tulad ng papasukan kong parlor, oo. mas high-tech pa sa Pilipinas, yung ganyan, mas maganda pa sa pinapasukan ko sa Pilipinas. Mm-mm. Tapos yung parlor, kung saan ang pwesto yung parang may puno ng kahoy, yung parang nasa movie, yung sa gilid ng pwesto, yung ganyan. Mm-mm. Tapos, yung lamig naman, wala akong idea kung gaano kalamig. Kahit may nagsasabi na sa akin, nagma-minus 30, nagma-minus 40. Ang alam ko lang, parang mas malamig lang ng kaunti sa Baguio. Oo, yun lang in-expect Ganyan, mo. kaya wala akong mga jacket na panglamig. Mm-mm. Hindi ako namili niyan kasi ang alam ko yun lang talaga na kaya ko. Mm-mm. So, binili ko lahat mga sweatshirt. Oh. So pag ang expect mo talaga sa Pilipinas, talagang magiging maganda ang buhay mo pag nakarating ka ng Canada. Oo, So Canada. ano ba yung mga ini-expect mong mangyayari sa iyo na mabibili mo nung nasa Pilipinas ka pa, nung hindi ka pa nakakarating sa Canada? Sabi ko na, nung nasa Pilipinas ako, ini-expect ko na yayaman ako, magpakapagpagawa ko ng bahay kasi ang akala ko ganun lang kadaling kumita ng pera, di ba? Oo, kasi Canada, di ba? Oo. Ang mostly kasing perception nating Pilipino pag sinabing Canada. Oo, at saka kahit sa ang bansa, pag nag-abroad ka, expectation natin talaga na mapira na, Mm-mm. di ba? Mm. At saka hindi ako nag-expect na ganun pala ang buhay pag abroad na mahirap, malungkot, wala kang happenings gaano. Oo. Ang in-expect mo masaya talaga, Oo, yayaman. masaya, mapera. yayaman ako, yung ganyan. Hindi naman pala eh. Oh. Anong experience mo nung first time mo nakakita ng snow? Akala ko hindi ganun kalamig, di ba? Oh. Pero- Minus 40 first time mo, no? Oo. Bagay wala ka naman kasing idea kung gaano kalamig yung Gaano minus kalamig 40, ano? ganyan, wala akong alam sa ganyan eh. Pagdating mo dito, magkano ang anong trabaho mo? Barbero ka na? Kasi Oo. wala ka pang license nun. Nagugupit agad kasi foreign worker naman ako. So pwede naman yun. Oo, allowed ka tapos i-apply ka ng amo mo Parang permit para mo yun. para mag-exam, challenge mo. Mm-mm. Kasi hindi ka naman pwede maging apprentice kasi hindi ka naman permanent residence, hindi ka naman nag-aral dito. Oo. Doon ko nalaman na ang cosmetology course nila dito is 2 years. 2 years. Sa Pilipinas ba, 6 months lang, di ba? Oo, 6 months. Mm-mm. Tapos considered nila yan dito na parang sa ating graduate ka ng 4 years course. Mm-mm. Magkano ang sweldo mo noon that time? Anong year yun? 2000? 2008. 2008. So magkano ang sweldo ng barbero noon? Ang nakalagay sa kontrata ko is 11.75 Per hour? Oo, per hour. So paano arrangement noon kung halimbawa wala kang gugupitan? Tuloy pa rin ang bayad noon? Oo, kasi per hour ka naman, hindi ka naman commission. Okay. May gupitan ka o wala, per ora ka. Kaya pag wala kang ginugupitan, na nakaupo ka, hindi ka po pwede na hindi gagalaw-galaw yung, kunwari, pupunasan mo yung ganyan, ganyan, kasi bayad ka eh. So tuloy-tuloy pa rin ang Oo, sa... 1175. Oo. That 2008 Oo. mga Pero 12 nung years ago. sumahod ako, hindi 11.75 ang sahod ko. Magkano? Binago ng amo ko, tinaasan niya, ginawa niyang 12.75, ay 12.50. So mas mataas ng mga $1. Oo. O di, at least very good, ano? Oo. 12.50. Tapos nag-complain ako sa kanya. Sabi ko, bakit ang mahal ng upa ng bahay? So Kasi- sa 1250, so magkano ang monthly mo noon?
Magkano ang monthly na sweldo mo? Pumapatak siya ng kulang-kulang 2,000. Yung malinis na, nabawasan na. Oo, tax. yung nabawas na yung tax, Oo. mga expense. Oh, Kasi pagpasok ko doon sa una kong araw, kinabukasan kasi agad pinapasok ako kasi wala rin yung amo ko, nasa Mexico na naman nung dumating ako eh. Sabi ko na, ay, bakit? Sabi ko, bakit ito ang parlor? Ano to, hindi ko alam, barber shop o parlor o ano. Ba't ano bang ini-expect mong parlor nung nasa Pilipinas ka yung... Parang sa Pilipinas, may assistant ako, may Oo. ganyan na mas maganda ang parlor ko, mas high-tech, mas maganda tingnan. Yun ang expectation mo. Oo. Pero pagdating mo ng Canada, ano nangyari? Pagdating ko sa Canada, yung parlor pala parang nasa palengke lang. Mas maganda pa nga ang parlor sa atin sa palengke. Oo. Buti hindi ka tinatanong ng mga dating kasamahan mo kung anong itsura ng parlor sa Canada. Tinanong ako pero hindi ko na sinasabi ang totoo. Sinasabi ko na maganda kasi ganito. Oo. Pero ang totoo, parang ano lang. Mas maganda pa yung mas maganda pa yung common na parlor sa barbershop. Pilipinas na Oo. 50 pesos ang lupit sa palengke. Yun. Doon sa 2,000 na sweldo mo, magkano natitira sa'yo? Ililes mo yung mga expenses. Nakukuha ko na mga mahigit kulang-kulang na 1.5. Kasi ang Malinis upa na ko- yon. Oo, upa ko sa bahay, sa amo ko is $400. Putulang ko to. $400 a month. Oo. So malinis na yun. Lahat yun, yung 1,000 mahigit, ipinapadala ko sa Pilipinas sa nanay ko. So magkano na lang ang natitira sa'yo? Wala. So break even lang. Oo, ang ginagamit ko na panggastos, yung tip ko, yung sideline ko sa labas, pagupit ko sa labas. So kung wala kang sideline, wala kang tip, walang matitira sa'yo. Oo. Paano yun kung may mga ibang gastos ka? At the time kasi wala akong utang eh, wala akong binabayaran, wala akong telepono. Tapos ano lang, bahay lang. Kaya pag kuha ko ng sahod ko, bayad ako sa bahay, wala na akong problema. Wala na akong babayaran, ganyan. Oo. Kaya every month, ang natitira sa'yo, $0. Oo, iba padala ko agad sa Pilipinas sa nanay ko. Oo, lahat na. So, Kasi ang ginagamit kong panggastos nga, yung tip ko at saka yung gupit ko sa labas. Hindi na, gabi-gabi naman ako nung nagugupit sa labas eh. Oo. Hindi lang alam ng amo ko. magkano nakukuha mong tip pagka naggugupit ka? Depende, minsan mahigit 100, minsan hindi umabot na 100 sa isang araw. Oo. So, ganun ang cycle mo every month. Susweldo ka, tapos Oo, ganun, 2 taon ibibigay mo. bago ako umuwi. Kaya ang natitira sa'yo, wala na lang. Ano? Wala na. Paano ka nakakapag-shopping yun? Nakakapag-shopping ako nung dahil sa mga sideline ko sa Oo. labas. So, kung walang sideline, Mas walang malaki tip. pa naman ang kinikita kong sideline kasi sa sahod ko eh. Oo. So at least meron pa palang meron ka pang other source of income. Oo. Pero kung yun lang ang income mo, nasa Canada ka, Wala. wala. So in-expect mo ba na ganyan ang magiging buhay mo dito? Hindi. Ang expectation ko, mas higit pa ang magiging buhay ko dito sa ngayon. Ayan. Oo. Ngayon, nandito ka na sa Canada, permanent resident ka na. So expectation mo, maganda buhay, tapos ito buhay mo ngayon. Oo. Parang, kasi nung unang dating ko dito, pagkapasok ko lang sa trabaho ko, kinabukasan ng plano akong bumalik ng Pilipinas eh. Gusto mo na umuwi? Gusto kong umuwi Bakit kasi- mo gusto umuwi? Sabi ko, hindi naman to parlor na pinasukan ko, hindi ganito ang gusto ko. Oo. So, Hindi na lang ako makauwi kasi nga, walang amo ko, nasa Mexico. Nung dumating yung amo ko, sinabihan ko siya agad na, uuwi ako ng Pilipinas, I don't like it here. Yung expectations mo sa Oo, Canada, hindi tama. hindi Mali, ganun. mas mababa pa doon sa inisip ko, di ba? Oo. Para kasi tayong mga Pilipino kasi pagka nasa Canada, nasa Pilipinas pa, yun na expectation natin, magandang buhay, Anong mga hirap dinanas mo dito nung nasa Canada ka? Yung lamig, maglalakad ako noon kahit minus 40 kasi Kasi wala kang sasakyan, kaya Oo, naglalakad ka. maglalakad ako. Oo. Minsan nga na ang taas pa ng isno noon, yun, hindi katulad ngayon. Oo. Tapos tao pa ang isno noon. Minsan nga lumubog ako pagtapa ko, ano pala yung kasi malambot yung isno, di ba? Yung ice. Parang kanal. Oo. Araw-araw yun ang Oo, yun ang ginagawa ko. ginagawa mo, naglalakad sa snow. Anong weather natin nyo noon, nung time na yun? Mga like minus 15, 20, nag-minus 40 nga na naglakad ako Pero hindi naman ganun ka layo ang nilakad ko. Ayun. Yun ang hindi kasi nakikita ng mga natin, mga kamag-anak sa Pilipinas. Ngayon nakita mo, kala mo madali pala,
Kala mo madali ang buhay sa Canada. Hindi pala. Babalik ka pa ba ng Pilipinas? Dati nasasabi ko na ayaw ko dito tumanda. Pero ngayon, umaano na sa isip ko na parang mas gugustuhin ko na lang dito kaysa sa Pilipinas kasi mahal magpa-doktor, mahal magpa-hospital. Dito kahit hindi ka agad naiintindi, okay lang kasi Libre naman. libre naman. Mm. Kahit namatay ka na bago dumating ang doktor mo. Sa Pilipinas, madalian niya. Marami kang doktor na pupunta sa'yo pero butas din ang bulsa mo. Oo. I think yun lang naman advantage natin dito sa Canada, no? Sa Alberta, kasi yung ibang province ng Canada, Hindi libre. hindi libre ang healthcare nila, Oo, pero dito dito libre. lang sa Alberta ang libre. Libre ang hospitalizations, yung doktor. Gamot lang ang hindi. Mahirap ang kumita ng pera sa Canada. Oo naman, mahirap talaga. Kailangan ng kita mo, ingatan mo talaga, hindi mo basta-basta wawaldasin kasi ano yun, hindi lang pawis ang lumabas sa'yo. lahat ng bagay sa yun lumabas na. Para lang makakita ng Oo, pera, para no? kumita ka lang ng ganyang kalaki. Mm. Tapos pag kumita ka, hindi mo mahawakan, Bakit? gagastos na agad kasi ang mga bayaran sa pagka-pending na, nakaabang na. Oo. Hindi pa dumadaan yung sweldo, may ano na, no? May bills ka na, may bills na. may babayaran Oo. ka na. Oo. Kaya kailangan talaga trabaho. Ano? Trabaho. Walang pahinga talaga dito. Pahinga mo lang. Kahit nga. Pero social dito, pang mayaman. Oo. Kasi kung gusto mong makipag-chismisan, by appointment. Hindi ka basta-basta pupunta sa Hindi ka kaibigan mo oo. para makipag-chismis. Kailangan appointment. Kasi pag wala kang appointment, Hindi ka makakachismis. oo, hindi ka makakapasok Ayun. sa loob ng bahay. Unlike sa Pilipinas, anytime, ano? Oo, pag gising mo, andyan na sa bakuran mo, nagngangawa ang kapitbahay Oo. mo. Pero dito dahil lahat ng tao busy, talagang Oo, kailangan may appointment talaga. Nakakaipon ka ba naman ba? Noon, hindi. So talagang hindi mo iniisip na mag-i-stay ka ng matagal dito sa Canada? Oo, hindi ako. Ang sabi ko nga lang noon, after 10 years lang ako dito sa Canada. Mm. Para pag siguro naman sabi ko, in 10 years may naipon ako. Mm. Yung pala 10 years, walang naipon. Ilang taon na ba? 12 years na, no? 12 years na dito. 11. 11. Pa lang yan. So 11, wala ka pang naipon dahil sa dami ng... Wala, oo. Nawala na ako ng gana mag-ipon ng Mm. pera ko dahil nung umuwi ako sa Pilipinas, kaya naman yung pinapadala ko lahat ng sahod ko sa nanay ko kasi ang nanay ko nangangarap ng magandang bahay. Mm. Diba? Kahit walang matira sa'yo, okay lang. Okay lang kasi may panggastos naman ako, may kita naman ako na iba. Mm. Ayun. Kaya ganyan. Pero di mo ba naisip, syempre minsan lahat naman tayo tatanda, di ba? Wala namang ibang mag-aalaga sa atin, sarili natin. Mm. Meron ka bang iniisip na na investment or retirement plan mo? Wala naman. Ang ko lang, yung is ko doon sa Pilipinas, binabayaran ko. Tuloy-tuloy pa rin. At saka yung sa St. Peter, Yung yung plan, yung trabaho. funeral plan mo. Oo. bayad na ako doon, wala na akong problema doon. So simula nung dumating ka, ito lang yung trabaho mo. Nag-sideline ako ng cleaning, construction, Ayan. Para lang makasurvive. tagawalis, oo. Oo. Tagalinis ng tubo sa pipeline. Para makasurvive. Ayun. Oo. So lahat ng pupwedeng... Pwede, oo. Ngayon, magkano kinikita mo ngayon sa isang araw, more or less? Ay, nakikinig si ate. Oh, yeah. Sabihin niya yaman ako. Ay, hindi ka man namin uutangan eh, no? Oo. May dimandahan na naman ito sa Oo. pagkakutang hindi nagbabayad. Oo. Para yung mga nangungutang sa iyo ngayon, mangungutang uli. Alam nila kung magkano kinikita mo. Hindi na yun kasi may demanda na eh. Hindi ko nangungutang. Oo. Depende kasi sa... Pinakamababa mo sa isang araw, kumikita ka ng $200. Kumikita naman yung sa akin na share. Oo. Hindi naman. Minsan lang yung nakukumita ng $200. Oo. Kumikita ako ng... Basta ang nakikita ko sa isang buwan, mga kulang-kulang 5,000. 5,000. Malinis na yon. Oo. O yung sa na yun dyan. Hindi yung sa akin, yung nahatiin pa namin yun nung may-ari mo. May hati pa doon. Oo. Oo. So mga 2,000. Parang namamuhang ka lang din. Oo. Pero ang bayad sa iyo ngayon hindi per hour, per customer. Oo.
So, hati kita 50-50. oo. Pero libre naman ako lahat, pagkain, bahay. Oh, ayan. Diba? At least yung kinikita mo ngayon, enough na para, no? Oo, kumita man ako ng maliit o malaki, enough na kasi. Pambayad naman sa akong mga babayaran. bills, pamadala sa Pilipinas. Oo. Paminsan-minsan kung umano ako naging matino, Oo. papadala. Pag hindi, Sa barbershop ngayon, magkano na ang sweldo ngayong 2020? Year 2020 tayo. yung pag mga Canadian kasi na nagtatrabaho sa mga ganito, ayaw nila ng per hour sila. Gusto nila per customer. Oo, per customer. Yung Oo. commission kasi, lugi daw sila pag maraming customer, di ba? Oo. So, Tapos- paano ang hatian nyo doon? 50-50? 60-40%? 60-40, ganyan. 60 sa barbero? Hindi, 60 sa may-ari, 40 sa... 40 lang matitira sa'yo. Oo, parang ganyan. Oo. Maliit lang pala, no? Tapos ang masaklap, depende kasi sa employer, sa may-ari eh. Kung ano yung ang Oo. napagkasunduan nyo. Wala naman yun, hindi katulad ng, kunwari, Wendy's, yung mga ganyan na may rate talaga sila na ano. Mm-mm. Pero kung ibibase mo yung rate mo, Mm-mm. doon sa titingnan mo sa pag-aano ng mga sahod, mataas ang sahod, nasa 25 ang hairdresser, yung license yung $25 per hour. Oo, dapat. Oo. Mm. Kaya magbibis ka rin kung ano ka, commission, ibibis mo rin doon ang gupit mo. Ilang araw, sa isang oras ilang ang kaya mong gupitan. Oo. Kunwari, 3 sa isang oras. Doon ka magbibis sa sahod mo at doon ka magbibis sa singil mo sa gupit. So, anong maganda? Per commission o ano? Para sa Per akin, per hour? mas gugustuhin ko na lang per hour ako kasi kumita ako o hindi, wala akong problema, may sahod ako, may gupitan ako o wala. Yan kasi pag commission ka, obligado ka, parang minamadali mo yung gupit mo para kumita ka ng malaki kasi pag maliit lang ang gupit mo, maliit lang din ang kita mo. Oo. Thank you so much for watching my episode today, and I hope nagkaroon kayo ng konting idea kung paano kami namumuhay ng mga Pilipino dito sa Canada. Kung meron po kayong mga tanong or nais nyo pong malaman about Canada or ang buhay namin dito sa Canada, please make a comment below, and i-feature ko po yan sa aking mga future episodes. Before I say goodbye to everyone, don't forget to like this video and subscribe to my channel. Makita-kita po muli tayo sa susunod kong episode. Have a great night!